Ito po ang ating Manila Block. Running band ang pagkakakonstruction. Ito po ay 3.6 meter wide by 1.8 meters high. So, ang gagawin po natin ngayon, magsisimulate po tayo na nagkaroon po ng damage sa ating wall. At ito po ay ating babasagin. Rene, simulan mo na. So, inyo pong makikita ating pong ginagamitan po nung yan yung martilyong ginagamit paka nagwe-welding eh. So, para mabasag po natin yung portion ng wall, ang sinisimulate po natin dito is nagkaroon po ng damage dahil po sa calamity. Meron pong portion ng wall natin na nabasag. Papakita po natin kung paano natin papalitan yung portion ng wall na to. Ito po ay pwedeng gawin kung dry stacking po ang ating ginamit na methodology sa pag-construct po ng ating wall. Kung ito po ay ating binuhusan ng semento or ng cement mortar, permanente na po yun. So, iba rin po ang methodology yung gagamitin natin. Ito po ay dahil sa tayo ay gumamit ng dry stacking interlocking block. So, inyo pong nakikita, no? Yung construction joint niya doon sa taas. Ayan, sige. Itulak mo hanggang likod na magtagus-tagusan. So, kunyari po, yan po yung portion ng wall natin na nabasag dahil sa calamity or may pangyayari na gumalaw po yung ating pader. Yan, tulak mo. So, yan po ang kagandahan ng dry stacking. Okay. Magdagdag ka pa ng isa, Rene, para dalawa kunyari na basag na block. So, yan po ang simulation na binabasag po natin ang Manila Block na 4 inches ang kapal po. So, tingnan natin sa kabilang side. Simula na siya mag-crack. Sa isang ordinary na hollow block wall, ang ganito pong klase ng failure or pagka-crack ng ating mga wall blocks ay magre-result po ng demolition ng ating pader. Pero dito kay Manila Block, ipapakita po natin kung paano natin pwede pa pong i-save ang wall na to.
Makikita po natin ngayon, ano? Ayan. Ang naiiwan na lang po ay ang ating construction joint. Ito po ay dry stacking interlocking. Okay. Okay, so tingnan lang natin. Ayan, sige, linisin mo para